Huwag kang maniwala sa kanya, Zion. Gumagawa lamang ulit siya ng kasinungalingan. Kausap ni Karen kay Zion. Wala akong pakialam kung maniniwala ka man sa akin o hindi. Pero pagsabihan mo siya na kung ayaw niyang gantihan ko siya, lubayan na niya ako. Namumula sa galit ang mukha, nawika ko kay Zion. Pagkatapos binuksan ko ang pintuan ng aming silid at malakas na isinarado. Hindi naman maririnig ni Lolong ingay ng malakas sa pagbagsak ng pintuan dahil malayo naman ang distansya mula sa aming silid hanggang sa may sala. Pumasok si Zion sa kwarto at muli akong kinausap. Akala ko hindi mo kayang gumawa ng mga ganyang klaseng bagay, Gianni, pero nagkamali ako. Mapait akong napangiti nang marinig ko ang sinabi niya. Akala mo, hindi ko kayang gumawa ng mga ganyang bagay? Kanina nga yan ang iniisip mo, di ba? Tanging si Lolo lamang di nag-iisip na sinadya ko ang nangyari. Tapos sasabihin mo sa akin ngayon ang bagay na yan? Nakakatawa ka, Zion. Malalim man napabuntong hininga si Zion habang nakatitig sa akin. Mukhang tama nga si Karen na hindi ko pa lubusang kilala ang babaeng pinakasalan ko. Nakaramdam ako ng pagsisikip ng dibdib dahil sa sinabi niyang iyon. Gusto nang mamuo ng aking mga luha ngunit pinigilan ko iyon sa pamamagitan ng paghugot ng malalim mabuntong hininga. Hindi mo naman talaga ako lubusang kilala, Zion. Nagpakasal tayo 3 days or 2 days. Pagkatapos natin magkakilala, kaya hindi talaga natin kilala ang isa't isa. At ngayong napagtanto mong bagay na yan, mabuti pa maghiwalay na lamang tayo. Magpakasal sa babaeng kilalang kilala mong pag-uugali, katulad ni Karen. Naubos ng pasensya ko sa kanya. Naglakad ako palapit sa closet at iniles sa pagkakahanger ang aking mga damit. What do you think you're doing, Gianni? Pigal ni Zion sa ginagawa ko. Ang kanyang mga mata naniningkit dahil sa pagpipigil ng galit. Hindi mo ba nahuhulaan ko anong gagawin ko? Aalis na ako sa bahay na to. Hindi ba't sabi mo hindi mo pa ako lubusang kilala? Well, sasabihin ko sa'yo, delikado makisama sa isang tao na hindi mo pa lubusang kilala. You are not going to leave, Gianni. Baka nakakalimutan mo may kontrata tayo. Gusto mo bang magbayad ng malaking halaga dahil sa pagsira mo sa ating kontrata? Banta sa akin ni Zion habang naniningkit ang mga mata. Akmang ibubuka ko ang aking bibig para kontrahin siya, ngunit biglang may kumatok sa pintuan. Kasunod ay ang pagbukas nun at ang pagpasok ni Tita Alona sa loob ng silid namin. Magpalit ka na ng damit at aalis na tayo, Gianni. Kausap niya pa sa akin. Mukhang wala pa itong alam tungkol sa tunay na nangyari kanina, kaya hindi pa siya nagagalit sa akin. Hindi pinansin ni Tita Alona ang ilang damit ko. Inalis ko sa pagkakahanger at nilagay sa ibabaw ng kama. Siguro iniisip niya naghahanap lamang ako na maisusot na damit para sa pag-alis namin ngayon. Hindi lang naman nagtagal sa loob ng silid namin si Tita Alona. Lumabas din siya kaagad pagkatapos niya akong sabihan na magbihis na dahil aalis na kami. Narinig mo ang sinabi ng tita ko, Gianni? Magbihis ka na dahil aalis na kayo. Sabi naman ni Zion pagkalabas ng kanyang tiyahin sa aming silid. Pagkatapos niya akong bitawan, lumabas din siya ng silid namin. Wala akong choice kundi ang magpalit na lamang ng damit. Sumama kay Tita Alona sa mall. Pagbaba ko sa sala, hindi ko nakita si Karen. Si Lolo Fidel naman nasa loob ng kanyang silid. Si Zion naman nakaupo lamang sa sofa at nakatingin sa akin. Nagkunwari akong walang nakita at nagtuloy-tuloy lamang akong naglalakad palabas ng pintuan at sumunod kay Tita Alona. Isang oil painting ng sunrise ang binili ni Tita Alona para kay Mrs. Perez. Mahilig daw kasi sa oil painting ang babae kaya tiyak magugustuhan daw nito ang ibibigay namin. Hindi lang naman kami nagtagal sa mall. Nang mabili namin ng oil painting, agad din kaming lumabas at sumakay sa kotse ko para magtungo naman sa bahay ni Mrs. Perez. Habang binabagtas namin ang kahabaan ng kalsada, napansin ko ang isang itim na kotse na sumusunod sa amin. Kanina ko pa nakita ang kotse na yan, ngunit hindi ako nag-isip na kami ang sinusundan niya. Pero nang lumiko ang kotse ko sa isang diversion road na bagong gawa pa lamang at tayong mga private car pa lamang ang pumapasok, doon na ako naghinala na sinusundan nga kami ng kotseng itim. Tita Alona, may sumusunod sa ating itim na kotse. May kutob ako na may masamang binabalak sila laban sa atin. Di ako nakatiis na wag sabihin kay Tita Alona ang aking napansin. Tiyak na masasamang tao ang sakay ng kotseng yan. What? May sumusunod sa atin na masasamang tao? Kinakabahang tanong ni Tita Alona. Akmang lilingon na siya para tumingin sa kotseng itim na sumusunod sa amin na bigla kaming paputukan ng sunod-sunod ng mga taong sakay ng kotse. Kami nga ang pakay nila at mukhang balak nila kaming patayin.
Magkasabay kaming napatili ng malakas si Tita Alona nang paunanan kami ng bala na mga taong sakay ng itim na kotseng sumusunod sa amin. Who the hell are they? Nanginginig sa takot na tanong ni Tita Alona habang bahagyang nakayuko ang ulo sa takot na baka matamaan ng bala. May malaking atraso ka sa ibang tao? May inutangan ka ba na hindi mo binayaran kaya ipinapapatay ka na, Gianni? Hindi ko alam kung sino sila, Tita Alona. Wala rin akong atraso o utang sa ibang tao, kaya hindi ko alam kung bakit nais sila tayong patayin. Mabilis kong sagot sa kanya. Muli kaming napatili nang paunanan ulit kami ng bala ng kotseng sumusunod sa amin. Bilisan mo, Gianni. Maaabutan na nila tayo. Takot na sigaw ni Tita Alona. Malawak at bago pa lamang nabuksan ang kalsadang tinatahak ng kotse ko, kaya wala pa masyadong dumadaan. Maaaring magkarirahan ng mga sasakyan sa kalsadang ito dahil walang mga enforcer na maninita. Ngunit hindi ako sanay magpatakbo ng kotse na sobrang bilis. Natatakot ako na baka hindi ko makontrol ang manubela na magiging dahilan ng pagkakaaksidente namin. Natatakot ako, Tita Alona. Baka maaksidente tayo. Nag-aalalang sagot ko sa kanya. Hindi nga tayo maaaksidente, pero mamamatay naman tayo kapag naabutan tayo ng mga sumusunod sa atin, Gianni. Kaya't lakasan mo ang loob mo. Bilisan mo ang pagpapatakbo sa kotse. Mariin ang boses na utos niya sa akin. Huminga ako ng malalim pagkatapos ay sinunod ko ang pinag-uutos niya. Lihim na lamang ako nagdarasal na sana hindi kami maaksidente at di rin kami maabutan ng mga masasamang tao na ang sakay ng kotseng itim. Mabilis man ang patakbo ko sa aking kotse, kaya pa rin kaming diktahan ng kotseng kotse na sumusunod sa amin. Mukhang sanay sa habulan na nagmamaneho ng kotseng humahabol sa amin. Muli kaming napatili ng sa pagkakataong to. Binangga naman ng itim ng kotse ang likuran namin. Kung hindi ko maagap na pigilan ang manabela, tiyak sumemplang na kami. Ano ba ang kailangan nila sa atin? Bakit nila tayong nahabol at nais patayin? Takot na tanong sa akin ni Tita Alona. Hindi ko alam, Tita. Ito lang ang tayong maisasagot ko sa kanya dahil hindi ko naman talaga alam kung bakit nila hinahabol kami at nais patayin. Tawagan mo si Zion, Tita. Humingi ka ng tulong sa kanya. Sabi ko sa kanya. Kanina pa kami hinahabol ng mga mamamatay tao, ngunit ngayon lang pumasok sa aking isip ang humingi ng tulong. Siguro dahil na rin sa pagkatalanta at takot, kaya nawala yon sa aking isip at maging sa isipan ni Tita Alona. Nanginginig ang mga kamay na dinukot ni Tita Alona sa bulsa ng kanyang bag, ang kanyang cellphone, at tinayal ang number ni Zion. Zion, tulungan mo kami. Inahabol kami at nais kaming patayin ng mga taong di namin kilala. Nagpapanik na kausap ni Tita Alona kay Zion. Binabaril nila kami, Zion? Naiiyak na wika ni Tita matapos sabihin sa pamangkin niya ang kalsadang tinatahak ng kotse ko. Tumawag ka rin ng pulis. Hindi ko na naituloy ang sasabihin ko dahil isang malakas sa pagbangga sa tagiliran namin ang naramdaman ko bago nagpa-ekis-ekis sa kalsada ang kotse ko. Sa lakas ng impact ng pagkakabangga ng kotse ko, hindi ko kakayaning kontrolin ang manibela kaya nagpa-ekis-ekis ang pagmamaneho ko. Hindi ko na nakontento ang nagmamaneho ng kotseng itim at gusto talaga kaming patayin. Kaya muling binangga na malakas ang tagiliran ng aking kotse. Dahil doon tuluyan na ako nawalan ng kontrol sa manibela. Napasigaw kami ng malakas habang nalalaki ang aming mga mata nang biglang dumiretso ang aking kotse sa bangin na nasa gilid ng kalsada. Walang bakod ang gilid ng kalsada, walang nakaharang para hindi diretsong mahulog sa bangin ng kotse. Halos tumigil sa pagtibok ang puso ko habang nasa ere ang kotse ko at pagkatapos biglang bumulusok pababa ng bangin. Nauntog ang ulo ko sa gilid ng salamin nang huminto ang kotse. Naramdaman ko ang pagtulo ng isang malagkit na tubig sa gilid ng aking ulo, pababa sa aking pisngi. Sa lakas ng impact, biglang nanlabong aking mga mata. Ipinilig kong aking ulo at pinilit kong aking sarili na maging conscious. Tinitigan ko sa kanyang kinilalagyan si Tita Alona. Nakaramdam ako ng pag-aalala. Na makita ko siyang nakadugmok sa ibaba ng upuan. Mahinang napaungol si Tita Alona. Nakaramdam ako ng tuwa na malamang buhay pa siya. Akmang yuyugugin ko siya nang bigla ako nakaamoy ng tila na susunog na bagay. Paglingon ko sa hulihan ng aking kotse, nanlaki ang mata ko na makita kong nasunog ang kotse ko at malapit na ang tangke ng gasolina. At kapag tuloy nakaabot doon, ay siguradong sasabog ang kotse. Malilitsyon kami ng buhay ni Tita Alona. Gumising ka, Tita Alona?
Binuksan ko naman ang pintuan sa aking tabi. Ngunit akmang lalabas na ako nung mapansin ko, nakaipit pa lang laylay ng aking damit sa gilid ng upuan. Pilit kong tinatanggal ang pagkakaipit ng damit ko, pero ayaw matanggal. Wala na akong oras at sasabog ng kotse. Kapag hindi pa lumayo si Tita Alona, pati siya masasama sa pagsabog ng kotse. Naipit ang suot ko, Tita Alona. Lumayo ka na bago pa sumabog ang kotse. Malakas kong sigaw sa kanya. No! Hindi kita iiwan, Gianni. Malakas ang boses sa tugon niya sa akin. Mabilis akong umiling sa kanya. Lumayo ka na, Tita Alona. Importanteng makaligtas ka. Dalawa ng mahal sa buhay ang nawala kina Lolo at Zion. Akmang madadagdagan pa iyon dahil tiyak na masasaktan sila. Kapag ako lang namatay, walang iiyak sa akin kaya please, lumayo ka na bago pa sumabog ang kotse. Nakita ko ang pagtulo ng mga luha ni Tita Alona bago napipilitang tumakbo at lumayo sa kotse. Sinubukan ko ring alisin mula sa pagkakaipit ang aking damit, pero kahit anong gawin ko ayaw talagang matanggal. Muntik kong maiuntog sa pintuan ng aking kotse nang matuklasan kong ang suot ko palang jacket ang naipit at hindi ang damit kong suot mismo. Siguro sa sobrang panik hindi ko napansin. Nagmamadaling hinubad ko ang jacket, bumaba sa kotse para tumakbo palayo. Di pa ako gaano nakakalayo nang biglang sumabog ang kotse. Nahagip ako ng malakas na impact kaya tumilapon ang katawan ko sa malayo. Halos panawan ako ng ulirat nang bumagsak ang katawan ko sa lupa. Nagdidilim ang paningin ko at kinakapos ako ng hininga. Gianni! Gianni! Narinig kong tinatawag ako ng lalaking pamilyar sa akin ng boses. Ngunit di ko magawang ibuka ang aking bibig para sumagot. Tila wala ring boses ang nais ko mawala sa aking lalamunan. Ilang minutong lumipas naramdaman ko ang pagkalong sa ulo ng kung sino. Gianni, wake up. It's me, Zion. Huwag mo akong iiwan. Kahit namimigat ang mga talukap, tila nais kong matulog. Pinilit ko pa rin maimulat ang aking mga mata. At sa nanlalabo kong paningin, nakita ko ang mukha ni Zion na sobrang alalang-alala. Zion? Mahina ang boses na bigkas ko sa kanyang pangalan. Mabagal na umangat ang aking isang kamay patungo sa kanyang mukha. Ngunit hindi na yun umabot sa kanyang mukha dahil tuluyan na ngang nagdilim ang aking paningin. At napatangay na ako sa kadilimang humila sa akin patungo sa kung saan. Mahinang ungol na namutawi sa aking labi habang pinagbababalikan ako ng aking malay. Gianni? Gianni, gising ka na? How are you? Anong masakit sa'yo? Narinig ko ang nag-aalalang boses ni Zion. Hindi ko pa man naimumulat ang aking mga mata. Kinakausap na niya ako. Unti-unting minulat ko ang aking mga mata. Sa kabila ng nararamdaman kong sakit sa aking katawan, nakaramdam pa rin ako ng saya na makita ko si Zion na nakatayo sa aking tabi at nakahawak sa isa kong kamay. Lihim akong kinilig. Nang dalhin niyon sa kanyang mga labi ang aking mga kamay at marang hinalikan ang likuran ng aking palad. Zion? Paos ang boses sa sambit ko sa pangalan niya. May nararamdaman ka bang masakit sa'yo? Sabihin mo sa akin na tatawag ako ng doktor. Hindi pa rin nawawala ang nararamdamang pag-aalala sa mukha niya. Ngunit naroon naman ang tuwa na makikitang gising na ako. Mahiyaw nang umiling ako. Masakit ang katawan ko na para bang binugbog ako ng 10 kalalakihan at masakit din ang bahagi ng aking ulo dahil may sugat. Ngunit wala namang dapat ipag-alala sa Zion dahil tolerable naman ang sakit. Akala ko hindi na kita muling makikita at makakausap. Sabi ko sa kanya habang namumuo ang mga luha sa aking mga mata. Umangat ang isang kamay ni Zion. Pinahid ang mga luhang hindi ko napigilang tumulo sa aking mga mata. I am sorry, Gianni. I'm sorry because I failed to protect you. Dahil sa akin 2 beses nang lagay sa panganib ng buhay mo. Sa unang pagkakataon, magmula na makilala ko siya, ngayon ko lang siya nakitaan ng ganitong ekspresyon sa mukha. Matinding pag-aalala at tila ba pagsisisi ang nababasa ko sa kanyang mukha. Hindi mo kasalanan ang nangyari, kaya wala kang dapat ihingi ng paumanhin, Zion. Baka hindi naman talaga kami ang pakay ng mga taong yon at napagkamalan lang kami na siyang pakay. Kaya tinangka nila kaming patayin, sagot ko sa kanya. Nag-aalala kasi ako na baka dahil sa nangyari ay magbagong kanyang isip at makipaghiwalay siya sa akin kahit hindi pa tapos ang kontrata namin. Umiling si Zion. Sa tingin ko, may kinalaman to sa nangyari si Tito Juno. Alam niyang pareho kayong mahalaga sa akin ni Tita Alona at masasaktan ako kapag nawala kayo sa akin. Kaya, kayo ang tinarget niya. Hindi kasi siya nagtagumpay sa matim niyang plano noon kay Lolo.
Hindi ko maiwasan na mapatitig sa mukha ni Zion nang marinig ko ang sinabi niya. Importante ako sa kanya? Masasaktan siya kapag nawala ako sa kanya. Oh my goodness! Lumobo yata ang puso ko dahil sa labis na tuwa. Masaya na ako malaman na importante pala ako sa kanya. Bigla naman akong napaisip sa mga huliting salita na kanyang sinabi. Posible nga na ang tiyuhin niyang nasa likod ng pagtatangka sa buhay namin ni Tita Alona. Ngunit gusto ko siyang bigyan ng benefit of the doubt. Kapatid niya si Tita Alona kaya't siguro naman hindi niya ito magagawang patayin. Liyam ako napahugot ng malalim mabuntong hininga. Si Lolo Fidel na, ang ama ni Tito Juno, ay nagawa nitong pagtangkaan. Ang buhay si Tita Alona pa kaya na kapatid lamang nito? Pero ganun na ba siya kasama para pagtangkaang patayan ang kanyang mga kadugo mismo? Speaking of Tita Alona, kamusta kaya siya? Tiyak na natrauma siya dahil sa nangyari. Zion, kamusta pala si Tita Alona? Okay lang ba siya? Hindi ba siya nagtamo ng matinding sugat sa katawan? Huwag mo siyang alalahanin. Hindi naman matindi ang tinamo niyang sugat. Nang masiguro niya mula sa doktor na wala naman siyang natamong matinding damage, lumabas kagad siya ng ospital 2 days pagkatapos ma-confine. Paliwanag niya sa akin. 2 days? Ilang araw na ba akong walang malay? Nabiglang tanong ko sa kanya. Akmang babangon ako ngunit nakaramdam ako ng sakit sa aking likuran at muli akong napabalik sa pagkakahiga. Huwag ka munang magkikilos, Gianni. Baka mabinat ka pa. Nag-aalalang wika ni Zion. Kung hindi ka nagising ngayon, magiging pang-apat mo na rito sa ospital na wala kang malay. But thanks God, nagkamali ka na rin. 4 days? Ganun ba katindi ang tinamong damage ng katawan ko kung kaya inabot ako ng halos 4 na araw bago magising? Kamusta naman si Lolo Fidel? Tiyak na nag-aalala siya sa akin ngayon. I'm sorry dahil pinag-alala ko siya. Tama ka dahil sobrang alalang-alala ko sa'yo. Pero wag kang mag-alala dahil kontrolado niyang kanyang damdamin. At siya nga pala nasa Amerika na si Tita Alona. Nagdesisyon siyang doon na muna manirahan sa bahay ng pinsan niya. Masyado siyang natakot dahil sa nangyari sa kanya. Ipinaabot nga pala niya ang kanyang paghingi ng paumanhin dahil hindi kanya nadalaw rito sa ospital at nagpapasalamat din siya sa iyo dahil sa ginawa mong pagliligtas sa buhay niya. Nasa abroad pa si Tita Alona? Tanong ko sa kanya kahit nakakasabi pa lamang niya sa akin na nasa Amerika ang kanyang tiyahin. Tiyak na matinding takot at traumang nararamdaman niya kung kaya't nagpasya siyang manirahan sa ibang bansa. Hindi ko man siya masyadong kasundo nung una. Nakadama pa rin ako ng lungkot dahil sa aking nalaman. Kung kailan nagiging maayos ng relasyon naming dalawa, saka pa siya umalis. At walang dapat sisihin sa nangyari kundi si Tito Juno. Kaya nga kung siyang nasa likod ng nangyari sa aming dalawa ni Tita Alona. Inaplos ni Zion ang aking pisngi, kaya biglang nawala sa aking isip si Tita Alona. Hindi ka maaaring mawala sa akin hanggat wala akong pahintulot. Also, you're not allowed to get hurt without my permission, okay? Ilang beses akong napakurap habang nakatitig sa kanyang seryosong mukha. Ibig mong sabihin, kailangan mo nang ipaalam ng tito mo sa'yo kapag gusto nila akong saktan? Akmang sasagutin sana ni Zion ang sinabi ko, ngunit hindi yun natuloy dahil biglang may kumatok sa pintuan. Binitawan niya ang kamay ko at naglakad papalapit sa pintuan para buksan ang taong kumakatok. Anong ginagawa mo rito? Narinig kong talong ni Zion sa taong kumakatok. Mukhang hindi niya nagustuhan ko ang taong nang iyon base sa kanyang tono. I just came here to visit your wife. Nabalitaan ko kasing na-aksidente siya at di pa siya nagkakamalay hanggang ngayon. Sagot kay Zion ng taong kumatok. Kahit di ko nakikita ang mukha ng taong yon dahil natatakpan ng katawan ni Zion, ay nahuhulaan kong si Tito Juno ang kanyang kausap. Medyo natatandaan ko kasi ang kanyang boses. Nabalitaan mong na-aksidente ang asawa ko, kaya nagpunta ka dito para siguraduhin kung may pag-asa ba siyang mabuhay o wala na? Galit na tanong ni Zion sa kanyang tiyuhin. Hindi pinansin ni Tito Juno ang sinabi ni Zion. Sa halip tumuloy siya sa loob ng kwarto. Napangiti siya na makitang gising na ako. Inilapag niya sa maliit na table ang isang basket ng prutas na daladala niya. Kamusta ka na, Gianni? May dala nga pala akong prutas para sa'yo. Nakangiting kausap niya sa akin. Thanks but no thanks. Baka tinurukan mo pa ng laso ng mga prutas na yan para masiguradong patay na ako. Nakasimangot pang sagot ko sa kanya. Biglang naglaho ang ngiti sa mga labi ni Tito Juno matapos marinig ang sinabi ko. Naningkit ang kanyang mga mata at napatango-tango. Asawa ko nga ni Zion. Pareho kayong matalas ang dila kung magsalita. Naturuan kanya ng maayos kung paano makipag-usap sa akin. Ani Tito Juno.
Pagkatapos lumabas sa kwarto lang di nagpapaalam. Lihim ako napahugot ng malalim mabuntong hininga. Nakakalungkot isipin na kamag-anak pa ni Zion ang gumagawa ng paraan para siya'y masaktan at pabagsakin. Kaya ipinapangako ko na hindi ko siya sasaktan. Hanggat kailangan niya ako, nasa tabi lamang niya ako.